Mabuhay! So, welcome to Vet na Vet. I'm Doc Jazz, your veterinaryong lakwachera. So, for today, bawal munang lumakwatsa kasi may COVID scare. So, we want to protect our families. So, ano yung pwede nating gamitin? Given na, nagkakaubusan na ng mga disinfectants and alcohol, for example, sa market natin, 'di ba? So, as a secret, hindi naman siya masyadong secret, but yung veterinary stuffs natin or disinfectants, for example, ay pwede siya for humans or yung mga viruses na nagkaka-apekto sa humans. So, for example, itong dala ko ngayon, this is Verbaguard disinfectant. Pwede siyang gamitin for the surfaces or yun sa mga doorknobs, mga public areas, mga tables, mga doors na pwedeng i-touch ng taong may sakit at pwede makatransmit sa inyo. So, makikita nyo ngayon is meron na akong prepared na 1 galong water. Ito nga pala yung finished product natin. So, may 1 galong tubig kami dito. And yung dilution kasi ng disinfectant na to, it's 10 grams per liter. So, kung nasa 4 liter siya, 40 grams yung kailangan ko. Hindi naman lahat ng bahay may timbangan, 'di ba? So, etong 1 kutsarang ganito, ideally nasa mga 15 grams to. So, ang gagawin ko is, i-estimate ko siya. So, mga 2 kutsarang paumbok. Tapos, 1 flat lang para maging 40 siya. So, ito siya is reused ko siya na galon. Yung bibig niya is maliit kasi. So, kailangan ko ng makeshift na funnel. So, ang gagawin ko is, kuha ko ng paper. Ilalagay ko siya dito. Yan. So, may funnel na ako. And then, bubuksan ko itong Verbaguard disinfectant. Pwede nga pala itong mabili sa inyong mga agri-vets or mag-contact sa inyong mga agri-post or animal production specialist. Yan. So, ito siya is estimated ko na nasa 15 grams. Ilalagay ko lang siya. And then, another one. Kung may experience ka kasi sa handling ng cases, for example, ng canine distemper, alam mo kung gaano dapat freaky disinfection yung kailangan. So, medyo nasasanay na kami dito sa farm. So, this is approximately 40 grams na. So, ang gagawin sa hangin, pag na-expose siya, baka mawalan ng visa, sayang naman. Lalo na ngayon, nagkakakulangan na. And then, I'll mix it na lang. So, na-remove ko na yung paper. And then, imi-mix ko na siya. So, itong disinfectant na to, marami-rami na rin yung pwede niyang paggamitan. Ang kagandahan kasi nito is meron siyang color indicator. Pag kunwari pink pa siya, meaning to say, working pa siya na disinfectant. Pag naging white na, no na. Or pag naging madumi na siya, no na rin yan. Ang disinfection is mas mainam siya kung uunahan mo siya ng cleaning. For example, sasabunan mo muna yung area and then saka mo siya i-disinfect. Yan yung proper talaga. But on desperate cases na wala ka ng time mag-disinfect, mag-clean, for example, just make sure na yung buong surface talaga is well disinfected. At maganda yung dilution mo. Hindi pwedeng lasaw. Kasi useless yun na klase na disinfection. So, this will go to my lola. Yan. So, kahit walang alcohol, alam nating malinis yung surfaces. Kahit dun man lang. For the hands naman, we can use 3% hydrogen peroxide instead of alcohol. So, stay tuned for more videos. Kasi wala kaming magawa. Yan. So, meron kaming 2.